Isang kwentong pinapasapasa sa mga baryo ng Antique. Noong dekada 70, sa isang liblib na baryo sa Antique kung saan ang kalsada ay lupa pa at ang ilaw sa gabi ay gasera lang, may isang mag-asawang tahimik ang pamumuhay, sina Mario at Liza. Si Liza ay 8 buwang buntis. Matagal nilang hinintay ang batang iyon. Ayon sa kumadrona ng baryo, malakas ang tibok ng puso ng sanggol at maayos ang kalagayan ng ina. Wala ni isang senyales ng problema. Pero may isang bagay na napapansin ng mga kapitbahay. Tuwing gabi, may matandang babaeng dumadaan sa tapat ng kanilang bahay. Laging nakaitim, nakayuko, at hindi nakikipag-usap. Kapag binabati, hindi lumilingon. Sabi ng matatanda, "Iwasan niyo yan. Hindi normal ang lakad niyan." Isang gabi ng Huwebes Santo, malakas ang ulan at halos wala ng tao sa labas. Bandang 10:00 ng gabi, habang natutulog si Liza, bigla siyang nakaramdam ng matinding antok, ibang klase, parang may dumadaganan sa dibdib niya. Sinubukan niyang gumalaw. Hindi niya kaya. Gusto niyang sumigaw. Walang boses na lumalabas. Sa bubong ng bahay, may narinig ang kapitbahay na tunog. Parang may tinutusok. Parang may kumakayod. Pagdungaw nila sa bintana, may nakita silang anino na gumagapang sa bubong, may pakpak, at ang ulo ay parang tao. Sa loob ng kwarto, unti-unting bumukas ang bintana kahit walang hangin. Pumasok ang malamig na simoy. Sa gilid ng kama, may matandang babae na biglang lumitaw. Ang kanyang mga mata ay mapula. Ang ngiti ay lampas tainga. At ang dila mahaba at manipis, gumagalaw na parang buhay. Dahan-dahan, inilabas niya ang dila at ipinasok ito sa pusod ni Liza. Walang dugo. Walang sugat. Pero ramdam ni Liza ang malamig na humihigop mula sa loob ng kanyang tiyan. May tunog na parang hinihigop ang laman. Pagkatapos ng ilang segundo, biglang nawala ang babae. Bumalik ang normal na tunog ng ulan. At si Liza ay nawalan ng malay. Kinabukasan, nagising siya na parang may mali. Bumangon siya at napansin niyang lumiit ang kanyang tiyan. Hindi lang lumiit. Parang wala na. Dinala siya agad sa health center. Sinuri ng doktor. Tahimik ang buong kwarto. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi ng doktor ang mga salitang hindi nila malilimutan. Wala pong laman ang sinapupunan. Walang bakas ng panganganak. Walang bakas ng pagkalaglag. Parang binura ang sanggol. Kumalat ang balita sa buong baryo. Dumating ang mga matatanda, ang albularyo, at ang kumadrona. Iisa ang sinabi nila. Hindi tao ang kumuha sa bata. Aswang yan. Mula noon, tuwing gabi, may mga nakakakita raw ng babaeng naglalakad sa bukid, karga ang isang sanggol. Pero kapag nilapitan, wala itong mukha. Baliktad ang paa. At biglang nawawala sa dilim. Isang linggo ang lumipas. Isang buntis na babae sa kabilang sitio ang biglang nilagnat at muntik na ring mawalan ng dinadala. Buti na lang, nasagip siya dahil napaligiran agad ng bawang, asin, at dasal. Nagsabit na ng bawang ang buong baryo. Nilagyan ng asin ang mga bintana. Pinagbawalan ang mga buntis na lumabas sa gabi. Ang bahay ni Mario at Liza ay iniwan. Hanggang ngayon, walang tumatagal na nakatira roon. At sabi ng mga matatanda, kapag dumaan ka roon sa gabi, lalo na kapag umuulan, maririnig mo pa rin sa bubong ang tunog na. At kapag ikaw ay buntis, at narinig mo iyon, magdasal ka na. Dahil napili ka na. Please like and subscribe for more horror stories.